ating midday refreshment from God's Word. And this is Sister Adech. I'm coming into your private spaces all the way from Montreal Drive, Singapore. And today is July 22. Maulap po sa labas, kanina po umulan at okay po ang panahon, hindi po kami kailangan mag-electric fan para po magkaroon ng comfortable na pakiramdam dahil hindi po siya maalinsangan, hindi po mainit. Pero as usual po, motionless po ang aking mga nakikitang kahoy sa labas ng bintana. And a lot of people are maybe wondering bakit nakikita ko yung mga kahoy. Kasi yung mga kahoy po, matataas po sila, nakikita po all the way here dito po sa medyo mataas na lugar ng aking pong kinauupuan. So today po ay pag-uusapan natin po ang tungkol po sa mistakes at kung paano hindi na natin ito maulit. At pinamagatan ko po ang aking sharing today there is a way to not repeat a mistake. There is a way. So declarative po siya. Nagdedeklara po ako na may paraan na hindi na mauulit ang isang pagkakamali. At alamin po natin po ang iba't ibang bagay patungkol po sa mga kamalian. Praise God. Bago po ang lahat ay mag-pray po muna tayo at hilingin natin sa Holy Spirit na tayo po ay turuan at samahan. Let us pray. Thank you, Lord. Heavenly Father, we are so grateful, Father God, na kami, Panginoon, ay may kakayahang makinig, may kakayahang makaunawa at matuto, Panginoon, mula sa inyong salita. Ang aming pong kahilingan, Lord, na ang Holy Spirit po ang magturo sa amin at buksan niya ang aming mga isip at ma-enlighten po kami upang kami, Panginoon, ay makapamuhay ng mas maayos at malalayo, Lord, sa paulit-ulit na mga mistakes. And this afternoon we pray na kayo ang patuloy, Panginoon, na mangusap sa aming puso at anuman ang aming matutunan, nawa ito, Panginoon, ay amin pong maipamuhay sa pamamagitan ng tulong at habag, grasya ng banal na Espiritu. Salamat po, Ama, sa inyo pong pagsama sa amin ngayon. Salamat po, Lord, sa napakaganda at napakadalisay na salita mo na talagang napakahalaga sa aming araw-araw na pamumuhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, ang title po ng ating pong pag-uusapan ay There is a way to not repeat a mistake. May paraan na hindi mo na mauulit ang iyong kamalian. Narinig niyo na po ba yung kasabihan na experience is the best teacher? Well, sasabihin ko po sa inyo ngayon, experience is not the best teacher. Ano po ba ang best teacher? Mistakes are supposed to be the best teacher. Hindi po yung karanasan lang in general ang magtuturo sa tao. Kasi marami pong mga tao po, marami silang karanasan, malawak ang kanilang karanasan, pero hindi po sila natuturuan hanggat hindi nagkakamali. At ang kamalian po, they're supposed to be teachers. They're supposed to be guide para sa ating susunod na mga hakbang. Pero hindi pa rin po nakakapagturo minsan ang mga kamalian. Maliban na lang kung tayo mismo ay may gagawin kung paano natin titingnan at i-handle yung mga nakaraang pagkakamali. So bago po tayo magpatuloy, ay basahin ko lang po yung ating pong text for today. At medyo mahaba lang po ito, pero bear with me, pagpasensyahan niyo po ako dahil napakaganda po ng Word of God. Praise the Lord. So 1 Corinthians 10 verses 6 through to 11, New King James Version, it says po, Now these things became our examples to the intent that we should not lust after evil things as they also lasted. So ito pong first verse po ng ating teksto, 1 Corinthians 10 verse 6. Gusto ko lang pong bigyan ng parang backgrounder. Dito po sa 1 Corinthians chapter 10, mula verse 1 hanggang 5, binanggit po ni Pablo sa mga taga-Korinto kung paano po na yung mga taong nauna sa kanila, yung mga Jewish people na lumabas mula sa Egypt dahil sila nga po dati ay mga
naging mga slaves po sila doon sa Egypt, and then they were saved by God. They were taken out of Egypt, led by Moses, pero hindi po sila naging matagumpay. Hindi po lahat nakarating sa promised land dahil meron po silang mga ginawa. Yun po mga gawain na punong-puno ng kahalayan at sinusunod nila ang pita ng laman. Yung nga pong sinasabi natin dito sa 1 Corinthians 10 verse 6 na lust, L-U-S-T. So yun po ang background po nitong passage na ito. Ulitin ko lang po, 1 Corinthians 10, 6 through to 11. Now these things became our examples to the intent that we should not lust, L-U-S-T, after evil things as they, yun nga daw po mga taong nauna, also lusted. And do not become idolaters as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Nor let us commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 fell. Nor let us tempt Christ as some of them also tempted, and were destroyed by serpents. Verse 10. Nor complain as some of them also complained, and were destroyed by the destroyer. Now all these things happened to them as examples, verse 11, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. Ulitin ko po ang verse 11, 1 Corinthians chapter 10, verse 11. Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. So ang tinutukoy po dito ni Pablo sa kanya pong sulat sa mga taga-Korinto, binanggit po niya kung paano po yung mga tao nung unang panahon, sa panahon ni Moses, ay hindi nakarating sa lupang pangako dahil po sa kanila pong ginawang kasalanan sa Lord. At ang sabi po ni Pablo, wag ninyo silang panularan, wag niyo silang gayahin, do not imitate them, wag niyo silang tingnan na parang halimbawa. These things became our examples to the intent that we should not lust after evil things katulad nila. Ang mga nangyaring yun daw po sa kanila ay dapat nagsisilbing aral para sa atin, para mabigyan tayo ng babala upang hindi tayo maghangad ng masasamang bagay tulad ng ginawa nila. So sila po ay hindi nakarating sa promised land dahil sila po ay naghangad ng mga pangit, makasalanan, malalaswang mga bagay. Huwag kayong sumamba. Sabi po doon sa 1 Corinthians 10 verse 7, huwag silang maging idolaters. Huwag tayong maging idolaters katulad nila, katulad ng mga unang tao. Huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan tulad ng ginawa ng iba sa kanila. At yun po ang isa sa dahilan kung bakit hindi po nila narating ang promised land. So marami po tayo sa ating sa kasalukuyan. Iba-iba na po ang Diyos natin. Akala natin Christian tayo kasi nagsisimba tayo, nagbabasa tayo ng Bible, marunong tayong magsalita ng pananalita ng Kristiyano, marunong tayong magsabi ng praise the Lord, etc., etc. Pero sa ating puso, marami pala tayong mga Diyos. Opo, sorry, marami tayong Diyos. Ang iba po, hindi nila namamalayan, ang dinodiyos nila ang pamilya. Ang iba hindi nila napapansin, dinodiyos nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan. Ang iba po, dinodiyos ang sariling katawan, ang ganda-ganda ko, ang macho-macho ko, ang kinis-kinis ng mukha ko. Ang iba po, dinodiyos ang karelasyon. So marami po tayong Diyos sa kasalukuyan. Ang iba po, ang dinodiyos nila yung katanyagan nila, yung kanila pong impluensya, yung kanilang malaking pangalan na kilalang kilala sila at tanyag na tanyag sila. Huwag daw po tayong gumaya doon sa mga nasawi na dahil sila po ay naging ganun, hindi sila sumamba sa Diyos na nag-iisang Diyos lang. Kaya hindi nila narating ang lupang pangako. Di po ba marami po sa atin sa halip na ang Lord ang number one, ang Lord po ang parang by the way, last but not the least, parang ganun po.
Kaya pinaalalahanan po ni Pablo ang mga taga-Korinto dito po sa unang Korinto 10, mula po verse 6 hanggang 11. Wag po silang gumawa ng mga sexual na immoralidad tulad ng ginawa ng iba ng mga Hudyo noong unang panahon. Kaya pinarusahan sila ng Lord. Sabi po doon sa verse 8 po, 1 Corinthians chapter 10, let us commit sexual immorality like them, because in one day 23,000 people fell. 23,000 ang mga tao na pinarusahan, namatay sa isang araw, sa loob lang ng isang araw. Wow. Sabi po ng verse 9, wag nating subukan ang Lord. 1 Corinthians chapter 10, verse 9. Let us not tempt Christ. Katulad ng ginawa nila, wag nating subukan ang Diyos. Wag natin siyang i-dare. Wag din tayong magreklamo. Yung pong pagiging reklamador natin, ginawa din po nila yun. Naging reklamador din po sila. Kaya po sila po ay dinestroy. Dinestroy po ng destroyer. Sabi po sa Tagalog, sa verse 10 po, wag kayong magreklamo, mareklamo. Tulad ng ilan sa kanila, kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Wow, hindi pala madali ang kaparusahan ng pagiging reklamador. Kapag kabusa tayo ng busa, complain tayo ng complain, hindi tayo mapagpasalamat na lang sa ating mga kalagayan na kung tutuusin wala naman talagang tayong dinideserve. Wala namang dapat tanawin ang Lord na utang na loob sa atin. Hindi naman tayo, kumbaga hindi natin ito karapatan na tayo ay pagpalain. Pero tayo kinahabagan lang, kinaawaan lang ng Lord. At dapat yan po ang pananaw natin na bawat bagay na tinatanggap natin, maliit man o malaki, yan po ay habag. Grasya lang ng Panginoon. Hallelujah. Ang mga bagay na ito'y nangyari bilang halimbawa sa atin, yun po ang sinabi ng 1 Corinthians chapter 10. Ito po'y paalala daw para po sa atin. At ang mga taga-Korinto po, pinaalalahanan po talaga ni Pablo para matuto na sila doon sa karanasan ng mga nauna. Na wag na nilang ulit-ulitin ang mga nakaraang kamalian para hindi na rin nila maranasan ang epekto o resulta. 1 Corinthians 10:11, all these things happened to them as examples. Lahat ng ito daw ay nangyari bilang halimbawa sa atin at isinulat upang magsilbing babala sa atin na mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. So tayo po, since malapit na po ang katapusan ng lahat ng mundo, ay lalo po tayong dapat na mabuhay ng maayos. Total naman meron tayong mga halimbawa na nakikita, lalo na sa salita ng Diyos. No? Dito po sa Word of God, sa Bible, makikita natin ito po yung halimbawa kung ano ang ginagawa sa mga taong pala-complain, sa mga taong sumasamba sa ibang Diyos, sa mga taong hindi marunong magpasalamat, sa mga taong immoral, sa mga taong hindi po nakokontento sa kung anong binibigay ng Lord, kundi nag-look after, hinahabol pa nila yung mga lusts, yung lusts ng mundo, yung kinaiinggitan ng mata, kinaiinggitan ng katawan, yung hinahanap po ng laman ng ating physical bodies na labag sa kalooban ng Diyos. So yun po ang napakalinaw po na word na hindi na natin dapat ulitin ang pagkakamali ng iba upang hindi na natin malasap kung ano ang kanilang tinanggap na kaparusahan. Alam niyo po, marami po akong nakikitang mga kasabihan tungkol po sa kamalian. Pero ako po, meron po akong, hindi ko alam kung meron pong katulad nitong sasabihin ko. Pero ang sasabihin ko po, kapag first time kang nagkamali, talaga siguro nagkamali ka lang. Ayokong isipin na sinadya mo na kaagad yung first time. Pagka pangalawa, maaaring nabinat lang yung iyong prinsipyo. Ano po? Nabinat, nag-relapse. Pero kapag pangatlo na po ang kamalian na same thing, para sa akin po, choice na po yan. Yan po ang choice to be stupid. Sorry for the term. It is a choice to be stupid when you commit the same mistake for the third, for the fourth, for the fifth, for the sixth time. Yan po ay pagpipili na magpaka T-A-N-G-A. T-A-N-G-A. Ikaw na ang pumili niyan. Hindi na po yan po pwedeng sabihin, hindi mo kasi alam,
or nag-relapse ka lang, nakalimutan mo gaano kasakit yung first time na nagkamali ka. Kasi actually po, kung tutuusin, mistakes are supposed to be the best teacher. But if we cannot be taught, kung ayaw nating magpaturo, we are unteachable, wala din pong mangyayari. Did you know na lahat ng tao, we commit mistakes? Sabi nga ng Romans 3:23, all have sinned. Lahat daw nagkasala, lahat nagkamali. Everybody committed mistakes in our past, sa mga nakaraan. And kung tutuusin po, mistakes are one of the most common things we regularly do. Yan po ay regular na nagagawa o na nakukomit ng bawat tao. We never stop making mistakes. Totoo po yun. Kasi habang nabubuhay ka, meron po talagang mga kamalian. And every mistake we make, nagiging imprinted yan sa ating isip. Na-i-imprint po siya, natatatak po siya. At dahil nga po natatatak ang mistake na yan, dapat po matuto tayo dyan. Dapat makakuha tayo or kuhanan natin yan ng aral. Kapag nagkamali ka, dapat tanong mo kaagad anong aral ang dapat kong pulutin mula rito. Dahil ayun na nga po, yung letter ni Paul sa mga Corinthians, na sinabi niya, ito ay sinulat sa inyo para kayo ay paalalahanan, para malaman ninyo na ganito ang mangyayari kung ganito ang inyong gagawin. 'Di ba? Mga bagay na ito nangyari doon sa mga naunang mga piniling lahi, yung mga Jewish people na nanggaling ng Egypt na ni-redeem ni God mula sa Ehipto at sila po ay pinalabas mula sa slavery at nag-travel po sila ng pagkahaba-habang 40 years. Na kung tutuusin, sabi po ng mga Bible researchers, yun po ay hindi po dapat years, kundi weeks lang. Kaya po sila nagtagal dahil nga po sa kanilang disobedient hearts. Hindi sila makasunod. Ayaw nilang magpasakop sa Diyos. At ang nangyari, sila po ay napahamak. Kaya ang mga nangyari sa kanila ay dapat magsilbing halimbawa daw po sa atin upang tayo ay mabigyan ng babala. Lalo na ngayon na ang kapanahunan ay iba na po talaga. Anyway, kung titingnan po natin ang mga bagay po na nauulit-ulit natin gawin bilang mga kamalian, minsan po ay talagang diyan natin masasabi na tao lang. Dahil tao lang tayo, and human beings are known to seek comfort in the familiar. Tayo daw po bilang mga tao po ay nakakakuha tayo ng comfort or convenience sa kung ano ang pamilyar. Kung alam niyo po si Sigmund Freud po ang founder of psychoanalysis at siya po ay nag-term or nag-coin ng isang term, yung tinawag niyang repetition compulsion, which means yung bang bawat tao daw po ay meron daw pong kagustuhan na bumalik-balik doon sa mga naunang pangyayari, naunang mga kalagayan ng mga bagay-bagay. At ito raw po ay ang ebidensya raw po nito ay ang isang tao kapag nahihirapan siya dito sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Naalala niyo yung mga nakaraan niya na parang gusto niyang balikan, yung mga simpler days, yung sinasabing, those were the days. At minsan natatagpuan niya ang sarili niya na iniisip niya nung bata pa siya, nung dati, etc. etc. At hindi niya nakikita yung mga bagay na pangit. Nakikita lang niya yung mga bagay na magaganda. Dahil yan daw po ay bahagi po ng kakayahan ng isang human being na mag-indulge sa repetition compulsion. Repetition compulsion, gustong ulitin ang mga dating kalagayan ng mga bagay-bagay. The desire to return to an earlier state of things. Sabi daw po ni Sigmund Freud yan. At yan daw po ang isa sa dahilan kung bakit may mga kamalian tayo na binabalik-balikan natin, bagamat ito ay alam nating mali, pero dahil ito po ang pinaka-available, pinaka-convenient, at pinaka-handy, pinaka-reachable, nandyan na kaagad, pwede mo nang gawin. Alam niyo, totoo po, napaka-tough ng buhay. And most of the time, we just want to do what is easiest and most convenient. At sorry na lang tayo dahil minsan yung easiest and most convenient, yun po ang mali, yun po ang incorrect, yun po ang pinaka-hindi tamang gawin. Pero tayo, dahil nga po, tayo po ay
yun na nga, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos most of the time, namamahala tayo. Ano ba ibig sabihin ng namamahala? Yung bahala na. Bahala na. Okay, bahala na. Ito ang gagawin ko ngayon dahil ito ang convenient, ito yung most available and most familiar. Di bali ng mali, ito na lang. And di natin naalala na nung una mong ginawa yan, nasaktan ka na. Pero dahil nga, ewan ko, hindi ko sinasabing naniniwala ako kay Sigmund Freud. Hindi ko rin sinasabing hindi ako naniniwala doon sa sinabi niya na ang tao ay meron pong repetition compulsion. Pero sa akin pong nakikita, marami po akong kakilala at kasama na ang sarili ko na may mga bagay-bagay na alam mo nang ganun, gagawin mo pa rin. Alam mo nang ganun na magiging epekto, gagawin mo pa rin. Example ko na lang po, yung allergy, yung allergic reaction. Halimbawa, alam mo na kapag kumain ka ng chicken, ay nangangati ka. Alam mo na yun dahil nangati ka na nung isang gabi. Pero dahil nakita mo yung chicken sandwich spread na ginawa mo na masarap, ay kakain ka na naman ng chicken sandwich kasi yung ginawa mong spread na may chicken ay sarap na sarap ka. Aba, convenient, easy, delicious. So kinain mo ang chicken sandwich. Anong napala mo? Mamaya-maya, ayan na si Kati. At hanggang sa kinamot, nakalimutan na binigyan ka ng warning kanina, huwag mong kainin yan. Pero dahil, yun na nga, siguro, ang tao talagang ganun, hindi iniisip yung pagsisisi sa bandang dulo. Alam niyo po, may sinabi po ang 2 Peter, chapter 2, verses 20 to 22. At ito po ay ibinigay po sa mga mananampalataya na mga tao po na naniwala o nanampalataya na sa Panginoong Jesus. And bilang mga tao po na naniniwala sa Diyos, dumadaan po tayo syempre sa transformations, lalo na po kung tayo ay laging nagbabasa ng Bible, lagi po tayo nakikinig ng Word of God. So may mga binabago ang Diyos sa buhay natin, hinuhubog tayo ng Panginoon. Dahil ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, anyone who is in Christ is a new creation. Sino man na kay Jesus Christ na, wala na po sa dating buhay, ay bagong nilalang na. Pero alam niyo po, meron din pong mga tao, binago na sana sila ng Lord. Pero itong 2 Peter chapter 2, verse 20 to 22 ay nangyayari sa kanila. Sabi po dito, after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled. Pansinin niyo po yung word na again. They are again entangled in them and overcome. The latter end is worse for them. Sila po ay natatalo daw po ng mga kaugalian ng mundo. And the latter end is worse for them than the beginning. Sabi ng verse 20, 2 Peter chapter 2. And then 2 Peter chapter 2 verse 21, for it would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it, to turn from the holy commandment delivered to them. And then verse 22, but it has happened to them according to the true proverb, a dog returns to his own vomit, and a sow, having washed, to her wallowing in the mire. Wow! Mas mabuti pa raw na hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa Panginoon kaysa sa natagpuan na nila ang landas sa Lord at tatalikuran nila ito sa bandang huli at sila ay parang aso na bumalik sa kanyang suka, parang baboy na pinaliguan na pero bumalik sa kanyang lubluban o doon sa kanyang higaan o sa kanyang putikan. Wow, medyo masakit po yun. At ito pong nakalagay dito sa 2 Peter chapter 2 po ay actually makikita natin, lalo na po yung parte tungkol doon sa aso, nakalagay po ito sa kawikaan, sa Proverbs 26 verse 11, as a dog returns to his own vomit, so a fool repeats his folly. Ang isang aso daw po ay katulad sa isang aso po ang isang taong binabalikan ng kaniyang dating buhay. Para daw po siyang aso.
Kapag nagkasala ka uli sa same mistakes mo na dati mo nang ginawa at dati mo na rin tinalikuran at hindi mo na ginawa for a period of time, pag bumalik ka raw doon sa gawi na yon, sa kasalanan na yon, ikaw daw po ay matataguri ang hangal, katulad ng isang asong binabalikan ang kanyang suka. Ang sakit po. As a dog returns to his own vomit, so a fool repeats his folly. Gusto niyo po bang matawag na hangal? Balikan niyo po yung mistake niyo. Gawin niyo po uli. Yan po ang definition daw ng hangal. Hindi po ako nagsabi noon ng Bible. Dahil ang hangal daw po ay tulad ng isang aso na bumabalik doon sa kanyang isinuka na. Sa Bisaya pa po, kaluod. Gisuka na nimo, imo pang kauno, naguy, kaluod. Yucky. So please, tayo pong lahat, including myself, magpatulong tayo sa Lord na huwag na nating magawa uli ang ating mga dating kasalanan. Now, kung totoo man ang mga siyensya, ang mga sinasabi ng mga psychoanalysts, ang mga doctors, ang mga neurologists na ang pag-commit daw ng same mistakes over and over again has something to do with the way our mind works. So siguro ang mind natin talaga ang dapat nating i-train or i-hold captive. Ang ating isip talaga pala ang ating dapat harapin. Asikasuhin natin po kung anong nilalagay natin sa ating isip. Asikasuhin natin kung ano po sinasaksak natin sa isip na yan. Kasi kung yan ay walang laman, yung pagiging tao mo lang, ay babalik at babalik ka talaga sa kamalian. Di po ba? Kaya nga tama po si Pablo, yung kanyang payo sa mga taga Philippi. Ano man ang mga bagay na mabuti. Philippians 4 verse 8, whatsoever things are lovely, of good report, of praise, of nobility, etc., etc. Think on these things. Ito ang isipin natin. Punuin natin ang ating mind ng mga positibong bagay, ng Word of God, mga produktibong bagay, mga transcendent na mga bagay na hindi patungkol, hindi related doon sa mga dati nating ginagawang mali. Iiwas natin ang ating mind doon at humingi tayo ng habag at tulong, grasya sa Holy Spirit of the living God. At doon po sa ating title na sinabi ko po na akaya mo, meron kang kakayahan, there is a way to not repeat a mistake. Opo, tama po yun. At kung nagdududa kayo at this point na alam niyo na ang kasunod na sasabihin ko. Opo, nahulaan niyo po. Sasabihin ko pong kasunod, ang salita ng Diyos ang solusyon upang makayanan mo na hindi na maulit ang dati mong kasalanan. Ang salita ng Diyos ang solusyon upang luminis ang ating isip. Tama po ang inyong hula. Lahat ng ating sinasabi rito ay nauuwi at nauuwi sa nag-iisang salita ng Diyos. Dahil yan po ang mataas, absolute, pinaka-kompleto, pinaka-excelente, how do you say that? Buong-buo na solusyon sa lahat ng problema. Alam niyo po, Jeremiah 23 verse 29 says, "Is not my word like a fire?" Sabi ng Diyos, hindi ba ang aking salita ay parang apoy? And like a hammer that breaks the rock in pieces. So kung iyang salita niya ay para pong apoy, kapag meron pong pangit, merong mali, meron pong sinungalingan sa isip mo, susunugin agad yan ang salita ng Diyos. Kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos at nakikinig tayo ng sermon, nakikinig tayo ng preaching, nakikinig tayo ng Word of God, nakikinig tayo ng audio Bible. Dahil ang Word of God po, according to John 6:63, "The words that I speak to you are spirit and they are life." Sabi ni Jesus, ang Word of God ay life, buhay. At sabi ng Hebrews 4:12, it is alive, it is powerful, it is sharper than any two-edged sword, and it pierces the dividing asunder of souls and spirits. Ang ating soul at ang ating spirit, hinahati niya. At siya po ay nakakatalos, nakakaalam, nakaka-predict, nakaka-analyze ng ating thoughts and intents ng ating puso. So, posible po
there is a way to not repeat a mistake. At yan po ay ang punuin natin ang ating isip ng salita ng Diyos. Sabi ng Romans 12 verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Let God transform you. New Living Translation. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Romans 12 verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you. You will learn to know God's will for you. Hindi ka na paulit-ulit na magkakamali. You will know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Praise the Lord. At ang sabi po na Ephesians 4:23, let the Spirit, the Holy Spirit, renew your thoughts and attitudes. Hayaan natin na ang Holy Spirit ang mag-renew, magpanibagong muli ng ating mga kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Lord, sa pamamagitan ng kanyang salita na tinanggap natin sa buhay natin. Hallelujah. Praise God. Basahin ko po ng buo, Ephesians 4 verses 20 to 24 at bibilisan ko lang po. Simulan natin na lang po sa verse 21, Ephesians 4:21 to 24. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature. Throw off, itapon your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Hindi ba't alam na raw natin ang tungkol sa Panginoong Hesus bilang mga taong nananampalataya sa Kanya? Hindi ba't atin na pong naturuan na tayo ay nasa katotohanan na nasa Kanya? Kaya talikuran na natin ang dati nating pamumuhay daw at dahil ito'y gawain ng dati nating pagkatao. At ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa atin dahil sa masasamang hangarin na dinadaya lang tayo. Baguhin na raw natin ang ating pag-iisip at pag-uugali at ipakita nating binago na tayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Praise the Lord. And I'm gonna finish with Psalm 119 verse 11. Sabi po doon sa New American Standard Bible, NASB. New American Standard Bible, NASB. Your word I have treasured in my heart. Psalm 119:11. Your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. Ang salita mo, Panginoon, na iniingatan ko, ikinikip ko, tinatago ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. So, sa isang sentence lang po, summarize po natin ang napakahaba nating pag-uusap. May paraan na hindi ka na mauulit sa iyong kamalian. Ang paraan na yan ay ikip mo ang Word of God sa iyong puso. I-keep mo ang Word of God sa iyong puso. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the word that we have received today, for the encouragement, for a project na aming sisimulan with you, with the help of the Holy Spirit. Ito pong proyekto, Panginoon, na susubukan namin at gagawin namin, Lord, ayon sa aming kakayahan at sa kahabagan at tulong ng Holy Spirit na hindi na namin uulitin ang aming mga kamalian. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus, by the power of your Holy Spirit, by your grace, tulungan mo kami, hindi na namin uulitin ang aming mga mali sa nakaraan. Salamat po, Panginoon. And Lord, I pray that you bless each and every listener today. Father God, anuman ang kanilang mga prayers, Panginoon, I pray na matanggap na po nila ang kasagutan sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, sa inyong pagsama sa amin ngayon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. I'm sorry po, medyo napahaba po tayo. Until next time, si Pastor Adech po ito. I'll keep you in my thoughts. I'll keep you in my prayers. I'll keep you in my heart.